Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ako po ito, Gayas TV, OFW dito sa Kuwait, bansa ng mga camel. Pag-uusapan natin ngayon itong tawag dyan, opinion ni, nagsalita na si Coco Pimentel, itong si Senador Aquilino Coco Pimentel na Executive Vice Chairman ng PDP Laban, which is yung ama niya na si Nini Pimentel, yung talagang founder nitong PDP Laban, at si Ninoy Aquino, na which is siya naman sa Laban kay Nini Pimentel is PDP, tapos Laban kay Ninoy. So magkasabwat to silang dalawa, si Ninoy at si Nini Pimentel noong 1970s pa yata to. Tapos yun, nag-merge sila. So kaya PDP Laban. So malinaw na malinaw, itong PDP Laban na to ay isang yellow or dilawan. Itong itong partido na ito ay isang binuo din ito ng isa sa mga pinaka-head ng CPP-NPA-NDF na si Ninoy Aquino. So nagsalita na ngayon itong si Coco Pimentel at ang sabi niya dito is, I think Senator Manny Pacquiao will be a good choice of the party to push for president. So ngayon kasi nga hindi nila matibag-tibag si Mayor Sara dahil may sarili si Mayor Sara na partido na yung Hugpong Pagbabago. So wala silang makuhang partido sa kanila, isang politiko sa kanilang partido maliban kay Manny Pacquiao, dahil maliban sa sikat na naman natin ipagkailan na mapira si Manny Pacquiao, di ba? So ito yung kanilang pinupost ngayon, at kaya ito si Manny Pacquiao dinala ni Coco Pimentel, pinasok niya sa partido mula sa galing kasi si Manny Pacquiao, di ba, doon sa UNA or United Alliance ni sino ba yan? Ni Jijomar Binay. Di ba si Binay yung inendorso ni Manny Pacquiao noong 2016 pagka-presidente? Tapos nung natalo, biglang bumaliktad itong Pacquiao. Pumunta dito kay Tatay Digong. Tingnan mo kung gaano kabalimbing yung Pacquiao na yan. So, ito ngayon ang sinabi ni Coco Pimentel. So, pinupost nila nga, o tinutulak nila ngayon ito si Manny Pacquiao tumakbo. At ang sabi pa niya dito, but of course, running should be voluntary. So, pakipot pa sila. Si Manny Pacquiao, makikita naman natin sa mga pananalita niya at galaw, eager na magiging presidente. Tapos sabihin pa nito, voluntary. Jesus naman paipal pa, no? Di ba nangangampanya na nga ito, paikot na namimigay ng mga milk tea, tawag dyan, nag-comment pa nga, nagalit si Jason sa kasi banda sa kanila doon sa Pampanga, sa area na inagkabit ng madaling araw yung mga tao doon ng tawag dyan, yung mga sako-sako na mga yung kinakabit doon para kay Pacquiao. O yan dito, should be voluntary. The person should be willing to run for that particular position. Sus, naku, Coco Pimentel pa naman. Magbubulahan pa ba? Lulukuhin pa ang mga Pilipino. Matagal na si Manny Pacquiao, di ba, na gusto pumasok. Gusto niya pasukin talaga yung pagka-presidente. Ano ba ang ginagawa ni Manny Pacquiao ngayon itong mga itong buwan, nakaraang linggo, di ba? Nagpapaipal na nga, nagpapahiwatig na gustong tumakbo pagkapangulo. Tapos itong Coco Pimentel na ito is nagpapa-chill effect pa itong lecheng ito. Na dilawan din naman na 101% dilawan ang pisting ito. So ito pa ang sinabi niya, this is the leader that we need. Hindi nga. The president that we need. Sabi ikaw lang yun. Number 1, who has the plan for the country. So anong plan ni Manny Pacquiao? Number 1, sinabi niya doon sa kanyang plataforma. In 5 years na, wala na daw mga squatter sa buong Pilipinas. Who has the right heart. Ayun, pagdating dyan,
Sa may puso talaga si Manny Pacquiao, oo, sa totoo lang. Mabait si Manny Pacquiao. Pero yung sabihin mo, this is the leader that we need. So hindi, no? Kailangan nyo ba, mga kababayan, si Manny Pacquiao na mamuno sa ating bansa ngayon? Hindi nga niya alam yung foreign relation at yung geopolitics na matatandaan niyo kung makita niyo kung paano in-interview si Tatay Digong ng isang CNN ba yun or BBC na journalist about geopolitics. Kaya ni Manny Pacquiao na gawin iyon? Kaya ni Manny Pacquiao na ipaglaban ang Pilipinas? Kaya ni Manny Pacquiao na ipagtanggol ang West Philippine Sea? Hindi nga niya alam kung ano yung geopolitics. Hindi nga niya alam kung paano yung gawin do yung foreign relation policy. Tapos sabihin nito na this is the leader that we need, the president that we need. Wala, di siguro. O sila, yung partido niya na PDP, dahil kailangan na si Manny Pacquiao dahil para manatili silang nasa pwesto, manatili silang mangurap. At tingnan mo ginawa na kay Tatay Digong, hindi nila tinulungan itong Coco Pimentel na to at itong mga kasamahan niya sa PDP. Kahit binababoy na si Tatay Digong ng mga kalaban, ng mga oligarko, ng mga anti-Duterte, ng mga kritiko niya, gaya nila Dilema, nila Trillanes, nila kung sino-sino pang mga Poncio Pilatong demonyo dyan ng mga oposisyon. Walang ginawa ito sila Coco Pimentel, tahimik itong mga letse na ito. Tapos ngayon, si Manny Pacquiao, ang ipopost nila dahil si Manny Pacquiao gagawin nilang parang baka or karabaw na kung saan hihilain ganyan yung tali, andon yung ilong ni Manny Pacquiao. Ito ang gagawin nila. At ito ang hindi naiisip ni Manny Pacquiao dahil si Manny Pacquiao bulag na si Manny Pacquiao sa kanyang pananaw at pag-iisip. Wala na, sarado-kandado yung pag-iisip ni Manny Pacquiao dahil ang nasa puso niya, nasa isip niya, nasa paningin niya, gusto ko magpresidente, gusto ko umupo bilang presidente, gusto ko hindi lang ako magiging isang world boxing champion, gusto ko din maging presidente ng Pilipinas. At yan, titingnan, yun ang legacy ni Manny Pacquiao na gusto niyang gawin bago siya mawala sa mundo. Sinabi na niya yan doon sa kanyang katunying na interview. Isa pa itong sinabi niya, who has the plan for the country? So ano ang plano ni Manny Pacquiao for the country? Ang plataforma niya doon is magpagawa siya ng mga kondo, magpagawa siya ng subdivision. So lahat na lang pala ng tax ng taong bayan ipapagawa ni Manny Pacquiao ng mga bahay ng mga maralita, ng mga mahihirap dyan na nakatira sa mga tabi-tabi o tinatawag na squatters area or home tawag dyan urban poor, ganyan. Hindi, marami po tayong problema sa bayan. Hindi lang pagpabahay ng mga mahihirap. Number 1 dito dapat ang plataforma ni Manny Pacquiao at itong Coco Pimentel na sinabi niya na who has the plan for the country. Dapat ang plataforma ni Manny Pacquiao dito ang una is yung sa ekonomiya. Sa magsasaka, number 1 iyon, gaya sa ibang bansa, gaya sa Europe. Doon sa Germany, may pinsan ako doon. May tiya ako doon. Ang sabi ng pinsan ko doon, dahil yung area niya na natirahan niya banda sa Germany is andun nakalagay yung pinaka mga malawak na yung farm ng mga tubo, farm ng kung ano ang mga gulay, mga etc. Prutas. Libre doon ang patubig. At may yung mga traktor doon libre bigay ng gobyerno. Tapos ang kanilang mga pananim binibili ng gobyerno ng mahal. Tapos binibinta yon ng gobyerno sa market ng mura kasi may tinatawag nga na subsidy, government subsidy mula sa mga farmers. So, kahit doon sa kanila, sa Germany, kahit magsasaka lang ang mga tao doon, mamahalin ang kotse, malalaki ang mga bahay. Hindi gaya sa Pilipinas na mga magsasaka na po barong-barong pa rin mula sa pagkabata. Barong-barong na yung tinitirhan. Hanggang sa tumanda, barong-barong pa rin. Yun dapat ang unahin ni Manny Pacquiao, yun dapat ang kanang plataforma, hindi yung pagpapagawa ng bahay. Kabuhayan muna dapat ang unahin ni Manny Pacquiao na ilalatag niyang plataforma niya para sa taong bayan kung siya ang tatakbong pangulo, hindi yung pabahay. Aanhin mo naman yung bahay. Kung may bahay ka nga, wala ka naman trabaho, wala ka makain, ibibinta din iyon ng mga tao na galing sa mga mahihirap, galing sa yung tinatawag lang sa squatters area.
ibibinta yun para magkapira at babalik ulit sa squatter area kung saan sila nakatira. Kung mayroon pang lugar doon, magtatayo ulit sila doon ng barong-barong. Ganon ang siste. Yung West Philippines na sinasabi ni Manny Pacquiao na nakukulangan daw siya sa ginawa ng Pangulo. O bakit hindi yun ang isa sa mga plataforma niya? Bakit hindi yun ang dapat sabihin niya na nga agampanan ko ang West Philippine Sea, patayuan ko doon ng mga factory ng isda, pagawaan ng isda gaya sa Jinsan, di ba marami doon paggawaan ng isda gaya ng Blue Bay na tuna, kinakaning, kung yung hindi century, yung century sa ibang lugar iyon. Maraming paggawaan doon ng tuna, ng mga isda, sardinas doon din sa Jinsan. So bakit hindi yun ganun ang plano ni Manny Pacquiao? O pagtayuan ko doon ng military airbase, lagyan ko doon ng maraming sundalo or mga tawag dyan yung sa dagat, yung BIFAR, yung Coast Guard, ganyan, para maprotektahan ang ating isla. Or i-build up ni Manny Pacquiao, dapat sasabihin niya i-build up ko ulit yung Banawe, yung rice terraces, para hindi na tayo aangkat pa ng bigas sa ibang bansa. Bibilihin ang mga pananim na gulay, palay, o kung ano pa man yun sa mga magsasaka, sa mga huggers, yung nag-aalaga ng mga hayop na binibinta gaya ng baboy, manok, o ano pa doon. Bibilihin yun ng mura, bibinta sa market bibili ng mahal sa mga magsasaka o sa mga yung huggers, at saka ibibinta ng mura sa palengke. Magkaroon dapat yung gobyerno ng Pilipinas ng food subsidy gaya dito sa ibang bansa. Kaya mura ang pagkain dito sa ibang bansa dahil may food subsidy ang gobyerno. Inaangkat o binibili na iyon sa kanilang magsasaka at saka sa kanilang mangingisda or kung ano pa din yung mga huggers ng mahal, at para naman mabuhay din yung mga farmers, yung ibang mga nag-aalaga ng hayop. Ganun dapat ang gawin ni Manny Pacquiao, hindi yung pabahay kaagad. Anin mo naman yung bahay? Wala kang trabaho. O kung ganyan, kung may factory na ipagawa si Manny Pacquiao na gawin, halimbawa sa West Philippines, ipagawa niya doon ng paggawaan ng sardinas or ng tuna or kung ano pa ba dyan. O di, maraming tao din ang mahahire na Pilipino na magtrabaho doon, so mabawasan yung jobless sa Pilipinas. At yung rice terraces na yan, yung sa Banawe, kung re-reform ulit iyan, di marami rin ang mga taga doon din, taga Banawe, na magkakaroon din ng mga trabaho, magsasaka, doon, bibilihin din naman sa kanila ng mahal, ganyan. So mabubuhay din ang mga magsasaka. O yung kung ano pa gagawin niya, magpatayo pa siya na, siyempre may banana, maraming saging at pinya sa Mindanao, gaya sa kanila, andoon yung dole, yung dole na pinya. Andun din maraming saging sa Davao banda doon sa Del Norte banda, yung ganyan. So bakit hindi siya magpagawa doon ng factory ng banana chips, factory din ng yung planta ng pinya doon, para maraming tao ang makapagtrabaho. Ganyan sana ang ginawa. Hindi pwede yung good heart, may good heart ka nga, wala ka namang magandang plano din para sa gobyerno. So anong gagawin, anong makuha natin sa good heart na yan? Who has the right heart? Anong makukuha mo dyan sa right heart na yan? At siyempre, binalita din ito ng ABS-CBN. Itong sinabi ni Coco, sabi ng ABS-CBN ito kahapon to 17. Okay. Pacquiao is the president we need, says Pimentel. Oh, come on, ABS-CBN, maglulukuhan pa ba tayo? Pati kayo, suportado nito ng ABS-CBN na ito, patalikod itong si Pacquiao pagtatakbo ito. Dahil ito si Coco Pimentel, yung PDP Laban, is isa ito sa mga isa itong dilawan. At alam naman natin ang ABS-CBN, dilawan yan. Susuportahan yan ng ABS-CBN din ang si Pacquiao sa kanyang kandidatura. Dahil galing si Pacquiao dyan, at alam na natin na pinupus ni Manny Pacquiao kay Pangulong Duterte na bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. So isa itong ABS-CBN na ito ngayon, pinapabango si Manny Pacquiao. Dahil pag once maging presidente si Manny Pacquiao, palakpak ang ABS-CBN, will be back. Sabihin na nga, 101% na yan, ibabalik ni Manny Pacquiao ang ABS-CBN na isa ding corrupt.
na ano pa yan tawag dyan, mainstream media. So, paano ni Manny Pacquiao lalabanan ang corruption sa Pilipinas? Kung mismo ABS-CBN na corrupt ay ibalik niya, di ba? Ganun na lang. So, mag-isip tayo mga Pilipino. Hindi porket sikat si Manny Pacquiao, ibubuto natin pagka-presidente. Walang achievement si Manny Pacquiao. Ang kanyang pinag-aralan, ito pa. Nag-aral si Manny Pacquiao ng political science ba yun? Ng ang kurso na yan is 4 years. Nag-enroll siya ng September 2019. Nag-graduate din siya ng December 2019. Biruin mo yun, 3 months. Nakuha ni Pacquiao. In 4 months, 4 years na course, nakuha lang ni Manny Pacquiao in 3 months. Paano nangyari iyon? Diba? Siyempre, nilunod ni Manny Pacquiao ng isang sako sigurong pira yung kung sino mang Poncio Pilato nagbigay sa kanya ng authorization na mag-graduate siya within 3 months. Ganun na ba kaya katalino si Manny Pacquiao para yung tawag dyan, yung 4 na taon na kurso gawin lang 3 buwan, graduate ka na? Doon mo na lang yun. Isipin na lang natin, si Manny Pacquiao, lahat ng bagay, dinadaan niya sa kanyang pera dahil meron siya. Yun. Akala niya siguro lahat ng tao mabibili niya sa kanyang pera. Kaya mga botante, huwag tayong bobotante. Hindi porket idol natin si Manny Pacquiao sa boxing, ilalaban or iboboto na natin siya sa pagkapangulo. Think before you vote. Yun lang yun. At hanggang dito lang po. Maraming salamat.